Hello again everyone. So today, first day namin dito. After ng bayland namin from Manila, andito pa rin kami ni Papa kay Tita Esther. At andyan si Kuya Junjun nanghihingi na naman ng sili at saka ng bunga ng puno. Hindi ko alam kung anong klaseng puno to pero parang kalamansi siya na malaki. Ayan si Tita Esther may pag-akyat na naman sa puno. Sanay na sanay talaga siya dyan, no. Yan pala yung mga tanim niya sa tapat ng bahay nila. Mga nagbubungang puno. Tsaka iba pang mga pwedeng gulayin. Certified plantita talaga si Tita Esther. May talagang jungle siya sa harap. Jeez. Kaya pala napadpad si Kuya Junjun today dahil may dala siyang mga saging daw na panglungag. Lungab. Basta yun. At ito na pala yung e-bike na dinala namin. Bale, nakabili na kami ng pangpalit ng preno niya. At maghahanap kami ngayon ng magkagawa nun. Ayan ang driver natin. Kasabi ko pala si Tita Esther sa likod. Tapos ang driver ng e-bike as usual ay si Papa. Bale, maghahanap na kami uli ng gagawa. Mamaya magta-driving lessons na si Ate Baby ng e-bike. Ayan, si Tita Esther ang aming guide. At nakakita nga kami ng bike shop dito na pwedeng gumawa daw ng preno. Bale, dito muna kami tumambay ni Tita Esther sa 3N. Sa shop nila Ate Coco. Kapag gusto nyong magpa-print or kung ano man, punta lang kayo dito. May magandang taga-print. Ayan yung e-bike ginagawa na. At natapos na nga yung pagkabit ng preno. Kaya naman si Papa, tinuturuan niya na si Ate Baby kung paano gumamit ng e-bike. At talagang nakaangkas na sa likod si Tita Esther at si Teyang. Ang bunsong anak ni Ate Baby. Ayan, kinakabahan daw siya. Kaya atras abante muna. Para sure siya. Ayan. Ayan na nga siya, nag-umpisa na yung kanyang driving. Bale, magpa-practice siya ng maniobra muna. Ayan, pumasok pa nga ng gas station. At mag-U-turn. Tuwang-tuwa nga sila. Pero mas tuwang-tuwa si Teyang. Ita-drive ni Ate Baby yung e-bike pa uwi. Yan naman, pupunta kami sa bahay ni Ate Coco. Kasama natin sila Tita Esther, si Cassandra at si Teyang. Bale, out na ni Ate Baby sa 3N. Kaya mag-i-e-bike na siya papunta doon. At supportive naman talaga si Tita Esther, talagang umangkas. Malaki ang kanyang tiwala sa driving skills ni Ate Baby. Dahil baguhan pa nga si Ate Baby sa pagdadrive ng e-bike, magko-convoy muna kami sa likod nila ni Tita Esther. Bale, naka-hazard kami nito. Tapos sila naman sa gilid. Dahil wala namang lisensya yung e-bike, okay lang na i-drive ng kahit sino. Pero dapat mag-exercise pa rin tayo ng caution at sa gilid lang tayong tumaan. Pero dahil wala namang ibang sasakyan, okay lang na mag-practice sila. Ayan, si Papa. Tuwang-tuwa at nakasunod lang kila Ate Baby. Okay naman so far pero may mga times na medyo malapit sila sa kurbada pero okay lang yun. Matututunan din nila yung in time. Ayan, ang bilis-bilis ni Ate Baby magmaneho sa kurbada. Si Tita Esther naman tamang angkas lang at lundag sa humps. Sa driving ni Ate Baby. Hindi na yan. Dito ka na sa loob ng bukod. Pagdigigil. Tuwang-tuwa talaga yung mga bata. At andito na nga kami kila Ate Coco. Magpa-practice na naman sila dito. Dili na mahulog. Dili man naman ito sa, di ba, highway? Dili mo eh. Bye-bye, kaya nyo yan.
Nika. Sige. Bitaw. Preno. Nung naman ako magmaneho pero mas maganda na may advice galing sa expert nating si Papa sa paggamit ng steering wheel. Di ba? Sige. Lapit dito sa akin. Okay. Diretso lang Tinan mo yung mga kurbada. Sabi ko sa'yo, yung mga kurbada, dahan-dahan. Ay, kita mo ba? Nakarang ako. Kailang. Dahan-dahan lang ang brake. Okay, dahan-dahan lang. Kaya na yan. Drive na. Huwag ka muna magagas. Pabalik na kami at ayan si Tito Kaloy. Si Papa may kausap na naman. Si Tita Esther naman busy sa pag-alaga kay baby Sophie. Ang cute-cute. Ang kanyang apo. Wala kami magti-dinner. Nagluto sila Ate Coco ng spaghetti. At ayan yung kubyertos nila gold. Ayan, pauwi na kami kina Tita Esther. At mag-i-e-bike ulit si Ate Baby pa uwi. Yan si Frontier. Everyone, so ngayon kumakain kami ni Papa ng bok choy. Dito sa may original labas bok choy ng okay lang naman siya pero hindi siya ganun kasarap. Nag-ikot-ikot pala kami ni Papa din sa may cathedral pa to. Si Papa pa rin ang magdadrive. Ito pala yung Carmen Bridge or Isalina Bridge daw, sabi ng aking pinsang si Rachel. Paggabi umiilaw yung bilog-bilog na yan. Siguro kasi malapit na magpasko. Ito, uminto kami kila Tita Ruth at ang ganda-ganda ng manok na to. Kamukha ni San Pedro yung manok ko dati. Binisita namin si Tita Tata, yung panganay na kapatid ni Papa. Yan siya. Nagpunta rin kami ng SM City Cagayan de Oro ni Papa at kumain sa Chowking. Paborito namin tong dalawa. Ayan, malapit na nga talaga magpasko. Ang ganda ng decorations. Bumili kami ng donut pampasalubong namin sa mga bata. Natuwa din kami ni Papa dito sa Jetour ice cream na to. Kasi, ang tawag dito, electric talaga siya. Tapos sa mga SM kasi, libre lang for now yung pag-charge ng mga EV. Tuwan-tuwa din kami kasi wala palang babayarang parking dito. Nasa Kapihan na naman ako malapit sa city. Ito siya. Bali, ang pangalan niya ay Paradigm. Si Ate Baby kasi nakagat ng pusa sa 3N. Kasi naapakan niya yung buntot ng di sinasadya. Kaya ayan, naghahanap kami ng pa-injectionan niya ng anti-rabies. Ayan si Teyang sa likod. Si Papa kumain na naman ng pan. Ayan na si Ate Baby. Bale, papunta pala kami ngayon ng El Salvador. Huminto kami muna dito sa bahay ni Tita Tata para maglinis at makapag-ayos ng ibang gamit niya. Andito naman pala yung pinsan ko kaya hindi na kami masyadong nagtagal. Si Papa naman nagpamassage dito sa bahay nila Tito Totoy. Ibang klaseng massage to, talagang parang binabali yung katawan. Andito pa rin kami sa El Salvador. Dito kami nag-breakfast at magla-lunch. Pero maya-maya may plano kaming pumunta sa Opol. Doon sa lupa ko para maglinis. Hi, Butter. 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 Hello, Butter. Ayan, papunta na kami ng Opol ni Papa.
Bale, pumili din pala ako ng milk bar. Sobrang sarap nito. Tig-10 lang isa. Yung daanan pala papunta sa lupa ko ay paakyat. Kaya medyo nahirapan kami kasi may mga karga kaming gamit sa likod. Ayan na yung lupa ko. Si Frontier. Ito siya, hindi siya ganun kalaki. Siguro mga asa 200 to 300 lang siya square meters. Pero ang pinakamagandang parte ay ang puno ng saging. Nagpacking na pala si Papa. Si Istong naman nanguha na ng tanglad. Pang titinola niya. May mga welcome committee pala dito. 3 aso. Bukas na lang kayo, bibigyan ng tinapay. Ayan, pabalik na kami. Kasi nag-drop lang kami ng mga materyales para pagbalik namin gagawin. Pero may nangyari pa nga. Na-flatan kami ng gulong. Ayan, talagang flat na flat siya. Bale, may na-stuck na bakal galing dun sa may gas station. At sila tita at papa ang nagtatry magpalit ng gulong. Pero nahihirapan sila. Kaya thankful kami dito sa driver ng taxi kasi talagang huminto siya para tumulong sa amin. Talagang siya yung gumawa ng lahat. Talagang nag-usa lang siya, hindi siya nanghingi ng kahit ano. Pero ayan, si Papa kasi hindi yan kaya na hindi siya magbibigay. Kaya ayan, naghabulan silang dalawa. Thank you po uli. Umuwi din kami ng ibang materyales para sa bahay nila Tita Esther. At nagkape din ako dito sa Shell. Kami naman ni Papa, nahirapan kami maghanap ng magpupulkanize ng gulong kasi wala pa lang masyadong nagtatahi dito ng gulong. Ayan na yung Isarina Bridge. Ayan na yung ilaw niya. Paggabi. Super ganda. Bumili din kami ng ulam. Aakyat daw pala sila Papa ng Lingating. May lupa din kasi sila doon. Iniwan nila ako sa bahay nila Ate Coco. Kaya naman magpa-practice driving ulit si Nika. Bali ngayon asa SM kami para magkape. Kasama namin si Nero, kapatid niya. Ito siya, ang ganda nung setup niya. At sa mga nagtatanong kung asan si Nero, hindi na namin alam ni Nika. Bigla na lang siyang nawala. Pero at least ayan na siya. Nakakatuwa kasi walang masyadong tao dito. At masarap din yung coffee nila. Talagang lasang-lasa mo yung kape. Pabalik na nga kami. At nagpagas din. Si Nero ang nag-drive at pinagsisihan ko yun. Buti na lang at nakabalik na sila Papa. Yan yung mga bata, talagang nakakatuwa. Kasi pare-pareha sila ng hairstyle. Lalo na yan sila Nainay at si Teyang. Kulang pa yan ng isa. Ay, wala na. Di na naulaw. Lagay natin sa vlog natin yan. O, pak. Dito rin kami magti-dinner. Nagluto sila Ate Coco ng chicken. Si Nika, in-influensyahan ko mag-True Beauty. Kuya, lagi mo. Tapos na kami mag-dinner. Babalik na kami ulit sa bahay ni Tita Esther. Papunta kami ngayon ng Upol. Kasama namin si Tita Esther. Sila Ate Baby at si Teyang, itadrop namin yan sila, pati si Cassandra. Bale, bago kami tumiretso dito, dinaanan namin yung mga bata para magtulong sa amin. Si Tita Esther, inaalis niya yung mga nakaharang sa daanan kasi baka daw maflatan na naman kami. Ayan, may mga coco lumber, galing kay Tita Ruth. Kasama pa namin sila Maima, tsaka yung 3 batang lalaki. Na sila Lucas, si Timoy, at tsaka si Sugar. Sila Papa at si Tita Esther, gagawa daw sila ng halige.
Bale, plano pala namin gumawa ng parang masisilungan lang dito sa lupa. Para habang magtatrabaho, at least meron kaming masisilungan at makakainan. Ayan. Bale, yung 3 pa lang to ay nagsunog para maano yung mga branches. Ang problema, medyo hindi nila na-control yung apoy. Ito kasi yung nakagawian nila dito. Yan na nga si Papa, tuwang-tuwa. Kasi para daw silang nagtataboy ng masasamang espiritu. Yun ang sabi ni Papa. Pero ayan, patapos na. Kailangan lang talagang hampasan-pasin para mawalan ng oxygen yung apoy at huminto na. Si Tita Esther ang MVP. Ayan, napagod silang 3. Kaya sila Mayma at saka si Papa na lang at Tita Esther yung gumawa ng haligi. Meron palang saging dito. Pero parang malabong maiuwi namin sa Manila. Naipoon na nga yung foundation ng bahay-bahay na maliit. At umuwi na nga kami. Pero bago yun, kumuha muna sila ng pangkain daw ng kambing. Nag-drive-thru din kami sa Jollibee para pang merienda ng mga bata. Ayan si Tita. Ngayong araw pupunta kami ulit ng Opol. Pero ngayon kasama na namin si Kuya Bakiran, asawa ni Ate Baby. Ayan, napakaganda ng dagat malapit sa may El Salvador. Bumili na rin kami ng ulam namin para mamaya. Huminto rin kami dito sa may hardware para bumili ng mga coco lumber. Si Kuya nasa likod umupo para hindi mag-slide yung mga materyales. Nagpapanat sila ng mga gamit galing kay Frontier para sa paggawa nga ng maliit na kubo ng may masilungan. Hindi na namin muna sinama yung mga bata kasi alam nyo na, grounded muna sila. Pero ayan si Tita Esther, ang ating cowgirl. Pinas forward ko na lang pero ayan. Bali ngayon ang aim namin ay magkaroon ng bubong. At ito pala yung foreman namin na ang bayad ay tinapay. Sila Papa at sila Tita Esther, pati si Kuya Bakiran ang in charge sa construction. Bali, ang gagawin nila ngayon ay ile-level daw nila kung level ba yung paglagay ng coco lumber. Kaya umakyat na naman si Estong at si Kuya Baki. Ayan, nagpukpok na sila. Napakagwapa at isang pogi. Si Kuya Bakiran ayaw magpa-picture. Pero ayan, bumakyat muna ako para bumili ng Coke dito sa may Rainbow Store sa may taas. Paborito kasi ni Estong to. Nagpahinga muna sila bago ikabit yung bubong. Galing din kila Tita Ruth yung bubong na yan. Ayan, patapos na. Tuwang-tuwa si Kuya Baki. Nag-lunch na kami. May dala na kaming mga kanin. Yung ulam na lang yung binili namin kanina. Umpisa na naman sila ulit. Pero this time meron na silang maupuan. Bumalik na kami kasi magkagabi na at nag-Jollibee pa uli. Ngayon naman ay papunta kami ng El Salvador uli. Bale, mag-outing kasi dahil birthday ni Zach, pamangkin ko sa pinsan na apo ni Tito Totoy. Umito muna kami dito sa may El Salvador na merkado para bumili ng mga lansones. Ayan ang ating driver. Si Estong talagang namimili kasi baka daw may masamang sirana. Bale, 2 kilo. Yan ang aming ambag. Pasensyahan niyo na lang po. Pretzel! Pretzel!
Pretzel! Ito nga pala yung jeep ni Tito Totoy at si Pretzel at si Durian. Bale, nagkarga na kami ng mga ibang dadalhin sa outing bago kami umalis. Kasama din pala namin ngayon si Tito Totoy at si Tita Flora. Papunta kami ng Bit na Awan at may nataanan pa nga kaming mukhang piyesta sa may naawan na to banda. Nakarating na kami. At ayan, si Tita Esther. Nagbaba na ng mga gamit. Ayan si Sak. Siya yung may birthday, yung naka-red. Itong tatlong to may pinag-uusapan pero kunwari di ko narinig. Ito pala yung itsura ng beach. Low tide pa. Pero si Papa gustong gusto niyang maligo. Ang cute ng mga aso dito kasi talagang marunong silang lumangoy. Hindi ba dapat kami maliligo pero kasi apakainit na at baka hindi pa kami abutan ng high tide. Kaya kaming 4 na ligo na. Ayan yung tatlong magkakapatid, naglalakad na papunta sa tubig. Natural na sa gitna si Istong. Ayan yung itsura ng beach ulit. Meron dyan yung parang kahoy. Diyan kami naglagay ng gamit namin. Maganda yung beach area nila. Ang problema ko lang talaga ay yung tubig. Talagang napakaalat sa mata. Pulang-pula na yung mga mata ko. At ayan silang tatlo nagsiswimming. Bali 3 hours sila dyan. Bago umahon. Kasi malapit nang maabot yung mga gamit namin. At ayan, nag-pictorial pa nga kami. Oh. Ito pa yung MacArthur's Landing. Joke lang. Ayan, umahon na talaga kami para kumain ng lunch. Late lunch na actually. Happy birthday, Sak. Ayan, pauwi na kami. Ito ulit si Durian. Danaanan din namin yung bahay ni Tita Tata bago talagang umuwi.